Good evening to my dear classmates online. Okay, we are group 4 and our topic is about Bible ethics in slavery, and we will also discuss the biblical principles behind the topic. It is a joint effort and close collaboration between Brother Godel Dalicana and yours truly. Okay, slavery nowadays is one of the hottest topic in the media platform because it includes racial discrimination, bigotry, misogyny, and impunity. So, katulad din sa apologetics na nagkaroon tayo ng sinasabi nila na yung mga pains, di ba? Yung mga nararamdaman ng mga tao, di ba? So ngayon, nasa saan yung Panginoon nung panahon nung nakakaramdam sila ng hirap. So ngayon, ito rin yung same din yung topic natin ng slavery because they are being tortured, di ba? Yung misogyny, ibig sabihin nun, binaliwala yung rights ng mga women. So they are being violated by their owners, di ba? Introduction to slavery. Slavery long existed from the dawn of early civilization until the 19th century and was embedded within the society. In the ancient Babylon or Old Mesopotamian kingdom, the king believes that all the people are his property. So lahat daw, walang exempted. So ngayon, ito si Herodotus, nakikita nyo, ito yung sinulat niya. Ang sabi niya rito, nung na-conquer ni Cyrus the Great, yung Lydia, si Croesus, yung hari niya, sila po ay na-subjugate. Lahat ng tao ay naging slave ng Persian Kingdom. So, kung may time kayo, pwede yung bumili sa book sale para mabasa niyo po. Marami pong magagandang storya nito si Herodotus. Ngayon, from the old Akkadian kingdom, old Egyptian kingdom to Assyrian, Babylonian, Persian, and Roman Empire, all society practiced slavery. From the 4th century Europe to medieval times, slavery was rampant. Even in the contemporary civilization of the era, such as China, India, and the Middle East. The 20th century slavery was experienced during World War II. Jews, Gypsies, disabled, and other cultural minorities were sent to the infamous labor camps, concentration and extermination death camps, ibig sabihin po na, such as Auschwitz, yeah, natin yung mapa yan, Auschwitz, Birkenau, Plazow, Treblinka, Sobibor, Dachau, Buchenwald, and Krakow. Kita niyo ba? Kita niyo, ayun. Yun yung mga lugar na yan. So, totoong nag-exist yung slavery dyan ng World War II. Yung kung father ko, nung nabubuhay siya, nagkukwentuhan kami. Bata pa po siya, inabutan niya po yung World War II dito sa Pilipinas. Kaya may mga naikukwento po siya sa akin. So, ibig sabihin nun, malapit sa atin. So, ngayon, mas malapit ngayon, kasi pagka yung winitheld yung sinuppress yung freedom mo, so that is also slavery. Katulad na nangyayari sa North Korea, meron din silang labor camp doon. Sa China, meron din labor camp. Diba? Sa Russia, yung Russian gulag ang tawag nila ron. Pag na-send ka ron sa Russian gulag, most probably hindi ka makakalabas. Sa North Korea, pag pinadala ka sa labor camp, most probably hindi ka na makakalabas ng buwan. Kaya mahirap makapasok sa mga ganun. Diba? At di rin napapasok yun. Nagagawa ng documentary kasi nga, hindi basta-basta napapasok ng mga tao galing sa labas, from without. Ayan, yun yung Nazi Germany. So makikita ninyo dyan, sa picture, yung bata, wala silang pakialam kahit na bata. Tinututukan nila ng baril para pumunta doon sa concentration camp. Ito po yung gas chamber. So dyan pinapasok yung mga tao, sasabihin, magsishower lang sila, tapos doon sa taas, meron nilalagay ng mga canister ng chemicals at saka sila papapasok ng gas, mamamatay sila. Ganyan po yung itsura nyo. Okay? So yan po yung labor camp. Yeah, tignatrabaho sila. To the point of exhaustion. Talagang napapagod sila. At very minimal yung food nila. Pati water. So ganyan po yung buhay nila. Pinahirapan sila ng gusto. Pero hindi po tayo mag-concentrate. Sinasabi ko lang po sa inyo na totoo, na factual ang slavery.
Pero pag-usapan po natin yung nangyaring slavery sa United States. Bakit? Kasi ang United States, alam naman natin na nandyan nanggaling ang missions papunta rito sa Pilipinas, all over the world, dyan simula, di ba? So ngayon, yung Southern, yung mamaya di-discuss ko, nandun ang Baptist churches, yung biggest Baptist church belt na tinatawag. Nandun. Bakit sila nag-away-away? Explain ko sa inyo. Simulan muna natin dito sa Mayflower. Konting atrasan tayo. So itong Mayflower and Pilgrims, dumating po sila sa New World, ang tawag nila. Yung 13 colonies, yung naging 13 states of the United States, nung dumating po sila dyan, kumuha sila ng charter. Kanino? Kay King James. Sino ba si King James? Si King James, siya rin po yung King James, the same na nagpa-translate ng Bible na King James Version. So kumuha sila ng charter at pumunta sila sa New World, katabihan ng sana nila yung Jamestown sa Virginia. Pero binagyo sila, umabot sila, napunta sila sa Rhode Island, napalayo sila. Pero maganda ba yun? Tama, maganda po yun. Kasi sa Jamestown, magulo na ron. Naging sinister na yung mga tao, nilalakawan na nila yung mga Indians. So hindi na maganda yung ginagawa nila. Ngayon, ano nangyari? Itong mga tao na ito, galing sila sa Inglaterra, may mga tao na may hirap. Ngayon, ang sinabi nila, sila ay magiging indentured servants ang tawag. So ngayon, indentured servants, on the 7th year, papakawalan na sila. Hindi na sila slave. So ganun po ang nangyari. So, titignan po natin sa Bible, sa perspective po ng salita ng Diyos, mamaya, kung bakit nila ginawa yun. Kasi itong mga ito, mga Christian po yan, kung dumating sila, dala nila Bible. At saka, alam nila na nasa kalooban sila ng Panginoon. Bakit? Kasi mga religious dissenters din sila. Bakit? Kasi po sa Church of England, yung yung Anglican Church, meron na silang ready-made na sermon. Ayaw nilang tanggapin yun. Kaya gusto pa nila, they rather choose the wilderness of the 13 colonies rather to stay there in England. So yun po ang nangyari. Kaya nagkaroon sila ng mga indentured servants. Ang tawag dyan, indentured servitude is a form of labor where an individual is under contract to work without a salary to repay an indenture or loan within a certain time frame. Kasi po, pumunta po sila roon sa New World nang wala silang gastos. Ginastosan sila ng boss nila. Pero on the 7th year, papakawala na sila. Hindi na sila obligated. Wala na silang obligation. Tapos po yung kontrata nila. So, merong land yung boss nila, ititil nila yon, yung output no, bibigay nila sa boss nila, pero may portion din na kanila, na sarili nila, yun yung para sa kanilang consumption. Hindi naman sila magugluto. Indentured servitude was popular in the United States in the 1600s, as many European immigrants worked in exchange for the price of passage to America. Ayan. Yan po yung Rhode Island. Nandito po yung Rhode Island. Ito po yung Virginia. Yan. So ito po yung Jamestown. Napakalayo po niyan. Hundreds of miles po yan. Hindi lang po natin makita. Yan po yung 13 colonies. So ngayon, sa lawak po niyan, ubus na rin yung indentured servants nila. Siyempre, pinapakawalan nila on the 7th year. So kailangan nila ng worker. So ano ang solution nila? Kumuha sila ng worker sa Africa. May nagdala sa kanila. So ngayon, nangyasa sila na okay yung mga servant, hindi na nila pinapakawalan yung mga black people, colored. Sorry for the term, kasi ayaw nga pala nila yung sinasabi. So, itong colored people coming from Africa, the continent of Africa, sila yung ginawa na slaves. Ganyan po yung position nila, top view po yan. So makikita niyo kung paano sila siksikan. So sakit, bruto, buhaw, lahat nandiyan na po. Okay. Yan po yung itsura nila na nasa barko sila. They are miserable kung sa ginagawa sa kanila. Ngayon, yung British government, they decided na stop na yung slave trade. Kasi po ang ginagawa, kinikidnap po yung mga colored people ngayon. Hindi po yung on their own volition na sumama ron, hindi po kinikidnap po sila eh. So masama po yung ginagawa niyo. So Christian din po yung mga, kaya doon po nakita natin na act of God pa rin yung nangyari. Para ma-stop na yung labor, yung slave labor trade, pinigil po ng British government. Bakit? Kasi
Yung maritime po, hawak ng British government. Ito po yung Atlantic Ocean, ito po yung Africa. Yan po yung path, no? Yung mga travel ng ship. So ngayon, in-stop po yan. So totally, wala na. Wala nang trade ng slaves galing sa Africa. So ngayon, zero na. Nagka-problema ngayon. Susunod natin. Ngayon, ito yung mga slaves. Yan yung buhay nila. Makikita nyo sa picture. Ayan. So ito, totoong picture po ito ng nilapit ko na tao. Yan po yung mga pilad na sa likod. So ito yung buhay nila. Napaka-miserable. So ngayon, ito si Frederick Douglass. Siya po ay abolitionist. Ito po yung storya ng buhay niya. Ang sabi niya rito, so hindi na natin wala na akong mapapalito pang slides, napatagal tayo. Sabihin ko na lang po, yung impunity na nangyayari, yung sabihin impunity, gumagawa sila, perpetrate sila ng crime without being answerable to the crime that they committed. So yun po yung impunity. At kung ginawa nila, yung pong babae, meron siyang yaya na colored. Around 14 or 15. So ngayon, na-overwork yung bata, napagod, nakatulog. So yung boss niya na babae, yung may-ari sa kanya, umiiyak yung anak. Hindi niya mabangunan kasi talaga napagod yung bata. Ang ginawa ng babae, kumuha ng kahoy na panggato, na malaking kahoy, I'm sorry medyo gory, hinampas niya sa mukha. According to Frederick Douglass. Yung batang babae na 13, 14, 15 years old, nag-suffer ng maraming bleeding sa nag-disfigure yung mukha hanggang sa kinabukasan namatay niya. So hindi rin siya nilapatan ng lunas. So pumunta yung authority, chinek, nabalitaan doon nila, may namatay na sinabi, oo, meron. So ganoon lang po, sinabi. So walang justice. So makikita natin yung paghihirap ng mga tao ngayon. So kaya ganun kahit kasi Barack Obama, sinabi niya na parang sinasabi niya na yung God of the Bible ay cruel. Bakit? Dahil nga kasi inalaw daw sa Bible ang slavery. Dahil yung slavery na alam natin ng 1860s ay ganyan po. Di ba? So napaka-lungkot ng mga nangyari ngayon. Pero titignan natin, ano ba ang ginawa ng Diyos ng panahon na yan? Tignan natin. Lumaban siya, binaril siya. Katulad dito sinabi nito, meron namang 16 years old na lalaki na hinahabol ng boss niya, takot siya, lalaki siya, siyempre, payat siya, mura pa yung katawan niya, makapdi sa masakit, siyempre, lalaki ka. Tumakbo siya sa stream. Yung stream, hanggang bewang niya, dinubog niya yung katawan niya, hanggang ulo, sinabihan siya, umangon siya, ayaw niya umalis, tinutukan siya, binaril siya. Right there and then, patay yung bata. So, ganun po kalupit yung nangyayari sa kanila. So, nangyayari, pag ino-option po yung mag-ina, lagi pong gusto ng nanay magkasama sila ng anak niya, ayaw niyang iwalay. Diba? Yung pong ginagawa ng mga slave trader, sinisira nila yung very core ng family. Diba? Pinag-iwalay-walay nila yung pamilya. Or, para gusto nila maging loyal, pinagsasama-sama nila. Tinatakot nila na, sige, bebenta ko yung anak mo pagka hindi ka sumunod sa akin ng hindi ka naging matupad sa akin. So, ganun po yung mga pananakot sa kanila, yung torture, mental torture, physical torture, sama-sama na po. Si Frederick Douglass, sabi niya, hindi niya alam kung kailan ang birthday niya. Basta ang alam niya kasi medyo light-colored siya. Ang alam niya, ang tatay niya yung boss niya, yung may-ari sa kanya. Ang ginawa niya, natuto siya magbasa. Dahil yung boss niya, yung anak ng boss niya, naturuan siya accidentally kasama ng bata. So natuto siya magbasa. So bata pa siya, marunong na siya magbasa, kasi natuto siya magsulat. Ngayon, siya, sabi niya, meron daw tumatabi sa kanya sa barn. Parang barn yung bahay, yung tulugan niya. Meron daw babae na pumupunta sa kanya, tumatabi sa kanya sa gabi. Tapos bandang uli, nalaman niya na lang na magbibinata na siya, ngayon pala yung nanay. At nalaman niya na lang din na patay na. So talagang binibreak off nila yung close family need. Inaalis nila yung relationship para magwala yung sympathy, empathy, di ba? Maging apathetic na lahat. Diba? Sige, trabaho na lang tayo ng trabaho, gano'n. So talagang totoo, ginawa silang animals. So, totoo naman yun yung nasa history. Diba? So, yeah. So, since kanina, diniscuss natin na wala ng slave trade, anong nangyari dyan? Nagkaroon sila ng yung bahay na yan, na dyan nire-reproduce na lang. So, hindi na nila pwedeng
bumili uli. So ang gagawin na lang nila ay paramihin. Ano? So dito natin makikita na binaliwala nila ang buhay ng mga babae. Bakit? Kasi halimbawa, may asawa yung isang slave na babae, may asawa yung isang slave na lalaki. Pag nakita nila na maayos yung pangangatawan, yun yung pinagsisiping nila para magbunga ng magandang supling. Na alam naman natin na direct violation sa Bible. Diba? Dahil may rights sila, dahil tao sila. So ano nangyari? They became a chattel. Diba? Para na lang silang sasakyan ng para na lang silang kotse. So ngayon, ito yung price ng slave. Hindi ko ito i-discuss. Pero kung titignan niyo po, yung presyo ng slave, lumalabas na yung isang slave ay halaga ng isang brand new car. So nasa 1 million, 1.2, 1.4 million ang brand new car ngayon. So yan po ang ating so ngayon, ito po yung verse na ginagamit nila sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 8. Yan po yung lagi nilang ginagamit. Ayan, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart, as unto Christ. Ang sabi niyang gano'n, ni Frederick Douglass, bakit daw gano'n? Nagsaservice sila ng Sunday, dahil mga Christian din yung boss niya eh. Pero pagdating daw ng weekday, sinahagupit sila, pinagbamalapitan sila. Sabi niya, nag-struggle siya doon. Diba? Buti kang pa siya nung maging atheist, di ba? Buti na lang, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. So ngayon, doon natin makikita na mga Christian yung papatakbo ng slavery. Na totoo naman, marami ring Baptist. So ayun si Frederick Douglass yung nasa dulo. Ito si Harriet Tubman, siya yung maraming itinakas na slave, bumalik siya. Kataka siya, nag-shoot siya ng another personality, na sinabi niya na free siya. Free woman siya, free color. Kasi sa North ay may mga free people na. Dito sa South, dito yung maraming slaves. Ngayon ito si Booker T. Washington, siya yung seriously, alam ko, 20 minutes, diretso na. So ito si Abraham Lincoln, siya yung US President. At the end ng Civil War, dahil nga pinaglabanan nila yung slavery, siya ay binaril sa Ford Theater. Nagigante yung South. Okay. Ito po si Harriet Jacobs. Siya naman po ay biktima rin ng misogyny. Yung boss niya, gusto siyang taking sexual advances to her. So ngayon, gusto niyang iwasan, nag-asawa siya ng puti rin, kasi half din siya, maputi na siya. So yung boss niya dati, inano rin yung nanay niya, pinakailaman, kaya yun, naging anak siya, kaya maputi siya. So ngayon, gusto siya nung naging boss niya naman na sumunod, gusto rin siya nung rapin. Ngayon kasi umiwas siya, nagkulong na lang siya doon sa attic, may tumulong sa kanya. For 7 years, nakakulong siya sa attic na napakababa na. Sinaga niya. Ganun po miserable yung buhay na. Ito po, discuss ko naman konti. Ito po yung states na, 3 states. Ito po yung states. Yan po. Hindi ko po gano'n i-discuss. Wala po akong tayo. Ayan po yung nangyari. Nagkaroon ng civil war, pinagawayan nila. Kasi nga yung sa North, ayaw nila ng slaves. Yung sa South, gusto nila i-maintain yung slaves. Yung North po, ano nila, industrial po sila. Hindi nila kailangan ng slaves. Yung South po, ay kailangan nila ng slaves dahil agricultural. So ngayon, yung mga slaves, nandiyan po yung, titingnan nyo hanggang ngayon, nandiyan yung mga Baptist churches. So pwede kung meron kayong kaibigan missionary, pwede nyo itanong kung meron silang forefathers na slave owner. So hindi po maganda yung nangyari sa Civil War dahil marami pong namatay dyan. Nagpatayan sila. Diba? Para lang sa slavery. Bakit? Napakalaking issue kasi. Napakalaking billions of dollars ang pinag-usapan natin dito. Kung ngayon natin pag-usapan sa pera natin, billions of dollars. Babagsak yung ekonomiya ng South pag nawala yung slaves. Paano tatakbo yung agriculture nila? Diba? Kasi wala na yung slaves. Wala nang magtatrabaho. Okay. Yeah. Ito po, babasahin ko lang. Medyo negative yung sinabi nitong tao na to. The same can be said of the study of biblical ethics, which often represents itself as an academic endeavor that is no less descriptive than the fields. For example, John Barton approves of the leadership of Eckhart Tolle
of premier biblical ethicists today in aiming primarily to present a descriptive historical account of ethical beliefs and practices in ancient Israel as evidenced in the Old Testament. Similarly, Richard B. Hayes of Duke University remarks that the first task of New Testament ethics is to describe the content of the individual writings of the New Testament canon. But despite the thoroughly benign manner in which biblical ethics are often represented, the Bible endorses horrific ideas and practices. So sinisisi niya pa yung Bible, ang salita ng Diyos. Ngayon, titignan po natin yan sa mga Bible verses kung totoo ba na inaalaw ng Diyos yung mga gano'n. One of these horrific practices is slavery, one of the most tragic and vicious institutions ever devised by humanity. Tama naman po yan, di ba? Kita niyo yung example ko kanina, nakikinig po kanina, marami pang horrors. Pag binasa niyo po ito, marami pa kayo mano. Tsaka panoorin niyo sa YouTube yung Uncle Tom's Cabin. Nandun po yun sa YouTube. Doon yung makikita yung mga horrors of slavery. For about 1900 of the least 2,000 years of Christian history, it was self-described Christians who kept slavery in some form or another a viable institution. Yet many modern historians and biblical scholars still claim that the Bible was a main factor in abolition. Tama rin naman po. Ibig sabihin ng abolition, sila yung ayaw ng slavery. Yun, sila, ito si Frederick Douglass, ayaw ng slavery. Yeah. Tingnan niyo po yung nangyari. Lahat sila, nagpatayan, marami pong Americans na umatay. So sa Gettysburg, kung alam niyo po yung Gettysburg Address ni Abraham Lincoln, bakit siya nagkaroon ng Gettysburg Address? Dahil kasi po, kino-commemorate nila, kaya yung land po ay inaano nila, dinededicate nila as a final resting place ng mga taong namatay sa Gettysburg. Sa dami po nung namatay, wala na po silang lugar para uwain pa at ilibing sa ibang sementeryo. Yung lugar po mismo ng Gettysburg, ginawa na nilang sementeryo. Ganun po karaming tens of thousands po yung namatay sa Gettysburg. Ayan. Biblical law. The Hebrew term for slave is eved. Yan po yung dinerive po dyan, direct derivation from the verb to work. Thus, the slave is only a worker or servant. So, yan po yung mga verses. Okay. So, ngayon, yan. May mga Hebrew slaves. Yan po. So, ngayon, kung matatandaan ninyo, nagturo po si Ma'am Norminda sa typology. Sorry, hindi ko matandaan yung pangalan niya. Baka magkamali pa ako. Sa typology, nakita natin na lumabas yung 12 tribes of Israel noong Exodus. So ngayon, may mixed multitude na kasama sila sa likod. So yun po yung mga slaves din sa Egypt na hindi Hudyo. Paglabas nila, syempre, wala naman silang mamanahin lupa pagdating sa Promised Land. So pagdating nila sa Promised Land, mahirap pa rin sila. Pagdating nila sa Promised Land, slaves pa rin sila. Pero, dahil nga palabas na yung slaves na Israelites, sumama na sila. Siyempre, join the bandwagon na lang, di ba? Palabas na yung mga slaves, sumama sila. Pero hindi naman sila sinabihan na sinabi ng Diyos na apihin sila. Yan po yung mga verses. Yan, sa? Ayan, yung mga paupers and debtors. Yan po yung mga verses. Bibigay ko naman po ito itong mismo na ito. Itong PowerPoint na to, makikita nyo rin to. Pwede nyo i-review. Yeah. So pati yung mga criminal, restitution, pag hindi niya kayang bayaran yung ninakaw niya, siya ay ibebenta para maging slave, para mabayaran yung kanyang pagnanakaw o kanyang krimen. So yun po yung batas ng Diyos. Pati sa Deuteronomy, prisoners of war, yan. Kasama po yan. Talaga po nangyayari yan. Children of slaves, yan. Slaves. Pagdating po sa Deuteronomy, ayan po yung kanina, yung sinabi ko, na ginawa doon sa 13 colonies. Sabi sa Deuteronomy 15, 12 to 14, if thy brother Hebrew man or Hebrew woman be sold unto thee and serve thee 6 years, then in the 7th year thou shalt let him go free from thee. Yun po yung year of Jubilee. So kailangan pakawalan sila. And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty. Totoo po yun, nangyari po yun.
na robot po, sir. Tapos yun po, anong nangyari? Diba? Na pinakawalan sila, pinalabas sila, yung mga indentured servants nung sa 13 colonies, pag pinakawalan sila, binibigyan din sila ng pera or ng lupa para itin nila. So, hindi sila naghihirap. Yan. Yan yung mga verses. So, medyo nalaktawan ko na po yan. Medyo mahaba. Punta po tayo sa sa kanila, dito sa atin. Ayun. Ayan. Ayan. So ngayon, ito po yung Greek term. Yung diakonos, hindi ko na po i-discuss kasi pinag-aralan na po natin yan sa Bible doctrine. So, siya yung nag-stir of the dust. So, more of a servant, ano siya, butler. Kung kayo po ay fan ni Batman, malalaman niyo po yung ibig sabihin ng butler. Butler niya si Alfred. Okay. So, yung doulos, yun po yung slave or bond servant. Ito po yung term na laging ginagamit. Doulos. So, yung hyperetes, euperetes, yun po yung ginamit kay John Mark. Medyo konti lang po bibigay ko po yung conjecture ko, bakit nag-backslide si John Mark. Kasi nga, sabi niya sa Acts 13:5, and when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews, and they had also John their minister. Si John po ay anak ng mayaman. Anak mayaman siya. So ngayon, pag-aral siya. Hindi siya nagtatrabaho. Bakit? Kasi po, si Pedro ay kinalaya ng anghel galing sa kulungan, pumunta siya sa isang bahay. Yung bahay ay bahay ni Mary. Yung bahay po ay Mary, the mother of John Mark. Si Rhoda na pumunta sa pinto ay slave girl nila, damsel. So ngayon, si John Mark, anong nangyari sa kanya? Kung titignan natin hyperetes, ibig sabihin ng undergoer, ibig sabihin ng napakahirap na trabaho niya. Siya yung nasa mas mababa pa sa doulos. So ibig sabihin nun, na-actually siya yung timoy. Kasi, bakit natin nasabi yun? Tandaan natin, si Apostol Pablo, ano sabi niya? Love is kind, love is patient, di ba? Ano ang fruit of the Spirit? Love, peace, joy, long-suffering. Bakit si John Mark ayaw niyang patawarin? Bakit sabi niya kay Barnabas, iwan na natin yan? Eh, sabi ni Barnabas, hindi pwede pumuntin mo to. Di ba? So ngayon, anong ginawa niya? Di ba? Wait lang po. Excuse me lang po. So, since magna 9:30 na po, we have 2 minutes na lang po. Bale po, ang usapan po kasi is 9:30 and since we gave grace period na po ng 20 minutes, tapos additional of 5 minutes po. Wait lang po, magiging unfair dun po kasi sa iba na binigyan po ng 10 minutes po and we already gave yung 20 minutes po. In fact, not only 20 pero 25 minutes. And understand po na in-depth po yung topic, pero po as per Pastor Roger po, sa message niyo po sa GC, we have to steward the time po. And for now po, since malapit na po mag 9:30, let's cut off po muna dyan po. Ilang slides na lang po kayo? Hindi, dalawa na lang po kaya. Dalawa na lang po? Tapos ito na lang, tatlo. Tatlo na lang po? Okay. Last Slavery in the eyes of the Lord. Sige po. Tatlong slide na lang. Okay po. Slavery in the eyes of the Lord. So, yung Panginoon sa Kristo, yung Jewish authorities to cause of the outrage when the Lord Jesus called them slaves. So, ito yung kanina yung doulos, yung sinasabi ko. Ang ginamit ng Panginoon dyan, doulos, is a sin. Ayan. Kung makikita niyo sa baba, tignan niyo na lang po yung verse. Diba?
yung chapter, yan yung kausap niya. Sabi niya, I will set you free, the truth shall set you free. Diba yung sinabi sa verse 32, sabi niya, hindi naman kami banmin. Sabi ng mga Jew, diba, nakausap niya Jewish authorities. Sinabi niya, dulos kayo, slave of sin kayo. Ito yung sinabi niya. So yun po yung term. So yun yung sinabi niya man, sumunod, parable of the master and servant. Sabi niya nga, kung sino kayo na may servant kayo, dumating, galing sa labas, nag-aararo, feeding ang cattle, anong sasabihin niyo sa kanya? Sabihin ba, tara, upo ka sa tabi ko at kumain ka. Hindi niya sinabi yun. Diba? Ang sinasabi nila, this is sarcasm. This is a rhetorical question of our Lord. Sinasabi niya na yung sagot ay hindi maganda. It's a reverse. Diba? Hindi maganda yung sasagot nila. Kasi hindi nila tinatrato na yung dulos nila na tama. Pero, yung reverse na yon, yung meaning na yon, yung pag-serve natin kay God, ay hindi natin dapat kinu-question. Diba? Kasi nga, by enabling grace, doon tayo nakakagalaw. Diba? So, reverse yung lesson doon sa parable. Pero ito yung mismo heart of our Lord. Ito yung sa John 15. Ang sabi niya, ye are my friends if you do whatsoever I command you. Henceforth, I call you not servants, doulos. I do not call you doulos. I call you my friend. Bakit? Dahil kasi nga, for all things that I've heard of my Father, I have made known unto you. Thank you very much sa pakikinig niyo. So, marami pang slides. Sa wala ng time. Thank you sa inyo.